And good afternoon po, sir. Maaari lang po muna namin malaman kung ano po yung buo ng pangalan. Hi, ako si Alan Joseph A. Marquez. Saan po kayong co-op nakasabi? Sa Oladeco or Our Lady of the Abandoned Development Cooperatives dito sa Marikina. Bali, ano po yung kasalukuyang posisyon nyo ang tungkulin nyo sa cooperative? As of now, ako ay isang finance officer. Collector. Collector officer. Paano finance? Paano po kayo naging member dito sa cooperative? Nag-ano ko dito, nag-apply ako noong February 2023. Tapos, ayun, tapos tinawag ako dito para mag-apply. So ano po yung mga hamon o challenges po na naranasan niyo po? Siguro yung mga hamon dito is yung buhay mo kasi dito para nasa ano ka na pababa. I mean, kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa labas. Hindi mo alam kung may mga peke bang pera na ibibigay sa akin or mga challenges na yan, and at the same time, hindi mo alam kung may magnanakaw na sa likod mo, ganyan. Kaya doble ingat as collector officer kasi nangongolekta ka sa labas, kailangan maging okay yung health mo, physically fit ka dito sa trabahong ito. Bali, last question, sir. Ilang years na po kayo dito, and ano po yung may papayo nyo sa mga gustong sumali or maging member dito ng sa cooperative? Okay, 2 years na ako sa kooperatiba ng Oladeco. May papayo ko lang is kailangan maging ehemplo ka ng mga tao dito sa kooperatiba, and at the same time, kung may budget ka, i-save mo na sa co-op. Tapos, kung mag-uutang ka, kailangan ay kaya mo din bayaran yung uutang. Thank you po, sir. Good afternoon, ma'am. Maaari lang po namin malaman kung ano po yung buong yung pangalan. Ako si Yvette Laraya Billones. Anong co-op po kayo nakasapi po? Sa Our Lady of the Abandoned Development Cooperative. Ano po yung kasalukuyang posisyon nyo or tungkulin nyo po dito sa cooperative? Ako ay isang treasurer, cashier ng Oladeco. Paano po kayo naging membro ng cooperative? Paano ako naging member? First, nag-apply ako bilang empleyado, and then after noon, naging kasapi ako ng Oladeco since 2000. Ano po yung pinakamalaking success nyo bilang membro ng cooperative? Ang malaking success ko bilang miyembro is napagtapos ko ng pag-aaral yung mga kapatid ko. Ano po yung mga hamon o challenge po ang naranasan niyo po? Challenge? Siguro kapag syempre, bawat utang mo sa kooperatiba, di ba? Merong due date. So, bilang empleyado, yun lang naman nagiging source of income. So, doon ka lang kukuha ng mga ibang babayan mo doon sa loan. And then, yung iba naman, kapag mag-tuition na yung mga kapatid ko, so, need kong mag-provide or kailangan ko ulit umutang ng pambayad sa tuition nila. Last question po, ilang years na po kayo, and ano po yung may papayo nyo sa mga gustong sumali sa cooperative? Ako ay 25 years na sa Oladeco. Ang maiipayo ko sa mga gustong mag-member, maging responsible sila na miyembro. So alam dapat nila kung meron silang hiniram na pera sa kooperatiba, so kailangan marunong silang magbayad, then at the same time, kailangan marunong silang mag-impok ng pera. So yun kasi yung number 1 na dapat alam priority mo. So kailangan mo mag-save. Just in case na may kailangan ka sa emergency fund mo or emergency case mo, so meron kang madudukot, or kapag maganda ang record mo sa kooperatiba, pwede kang makapag-loan para makatulong sa mga financial na pangangailangan. Thank you po. Maaari po bang malaman ang inyong buong pangalan? Daniel T. Lubril. Saan kooperatiba po kayo kasabi at gano'n na po kayo katagal na miyembro po? Ang pangalan ng aming kooperatiba is Our Lady of the Abandoned Development Cooperative. Ano po ang inyong kasalukuyang posisyon o tungkulin sa cooperative? The general manager is my position here in the cooperative. I've been a general manager for 7 years now, and I've been a board of director for 6 years, and board secretary for 2 years. Paano po kayo naging member ng cooperative?
paano ako naging member? Inatak yata ako ng wife ko. Hindi naman, pero kasi nauna yung wife ko dati mag-member dito. So, yun. Kasama na rin. Kasi member. Ano naman po yung mga challenges na naranasan niyo po bilang members po? Challenges, number one of course is how to pay my loan is the one challenge. So kung mag-loan kayo, siguraduhin nyo, kaya nyo magbayad. Kung hindi, mag-delinquent kayo, you will not be a member in good standing, and you're a bad member, hindi ka nakakabayad. Ano naman po yung pinakamalaking tagumpay o yung success niyo po bilang isang member po ng kooperatiba? Ang tagumpay, yun kasi since you are part of the cooperative as a member, magiging tagumpay yung kooperatiba kapag yung member ay nagpa-participate sa mga products or services ng kooperatiba. Kasi at the end of the year, pagka lahat ng mga members ay nagpa-participate, naglulong, nagsisave, siyempre kumikita yung kooperatiba, and at the same time, ibinabalik namin yung kita as a dividend from members. So magkakaroon ng dividend yung mga members dahil kumita dahil mga members very active, naglulong, nagsisave, bumibili ng mga products sa mga kooperatiba. So yun ang return nun, nagkakaroon ng malaking dividendo at the end of the year. Ano naman po yung maipapayo niyo po sa mga gustong sumali o maging aktibong miyembro po ng kooperatiba? Papayo ko sa inyo, instead na pumunta kayo sa bangko, mas maganda dito sa kooperatiba dahil sinabi ko na kanina, mas malaki ang interest na binibigay sa savings, and then you can also use your capital as collateral for your loan. Ayun lang po. Thank you po. Yan, magandang araw po. Maaari lang po namin malaman kung ano po yung poon yung pangalan. Ang Hilita Burse. So, saan co-op po kayo mga ilang years na po kayo sa co-op po? 5 years. Ano po sa lukuyan posisyon niyo po sa co-op? Wala, member lang. Paano po kayo naging miyembro ng cooperative? Very good. Ano naman po yung mga hamon o challenges na naranasan niyo bilang miyembro? Wala naman. Ano po yung pinakamalaking tagumpay o yung success niyo bilang miyembro ng cooperative? Ayun, nakakatulong ka din sa ibang, kunyari, kailangan nila ng cash. Pwede ko lang tulong dyan. Tapos, okay lang sa para help mo na rin kasi hindi sila member. Hindi naman sila pwede makira. Ano po yung may papayo niyo sa mga gustong sumali o maging miyembro? Ayun, kung gusto nilang dagdag puhunan, sali sila sa co-op. Tapos pagka kumuha sila ng cash or nanghiram sila ng cash, dapat ilagay nila sa paninda. Huwag sa ibang bagay. Para yung hiram nilang cash, mag-earn yun ng kita, yun ulit ang papaikutin, and then yung ibayad para hindi nababaon. Iba kasi masyado nilang ini-enjoy, kuha ng kuha. Tapos hindi naman sa business nilalagay. Kaya nangyayari, nagiging problema yung hindi naman problema. Diba? So, ayun lang po yung tanong namin, ma'am. Thank you po. Magandang hapon po. Maaari po ba naming matanong po kung ano po yung buo niyong pangalan? Nora po. Saan pong kooperatiba po kayo kasapi o gaano na po kayo katagal na member dun po? 40. Hanggang nagsimula ako. Ano po yung pangalan po ng kooperatiba na yun? Marikina City Bend. Ayan. Marikina. Parang nakalimutan ko na tuloy eh. Ano ba na? Vendors Cooperative. Miso. Marikina City Vendors Development Cooperative. Okay po. Yan. Ano po yung kasalukuyang paano na lang po kayo naging member po ng kooperatiba ng vendors? Sineminar kami. Ano naman po yung mga challenges na naranasan niyo bilang member po? Okay naman, maganda naman ang mga wala na.
pinakamalaking success niyo bilang member ng cooperative? Nakakautang ako ng malaki. O kasi, sige, utang kayo ng utang, sabi niya. Nakakautang ako ng malaki. Nagbabayad naman ako ng tama, kaya nakakautang ako ng malaki. Kasi pagka hindi ka good, hindi ka makakautang. Last question po, ano po yung mapapayo niyo sa mga gustong sumali or maging member ng cooperative? Mas sumali sila sa mga kooperatiba kaysa umutang sa mga bumbay, di ba? Mas maganda yung kooperatiba. Oo. Konti lang yung kubo. Tapos pagka utang ako ng utang, malaki utang ko, meron kaming baliktang tiglit. Every year, malaki na babalik niya. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Po bang malaman yung pangalan po? Ako si Mrs. Pacheco. Saan kooperatiba po kayo kasapi at gaano na po kayo katagal na member? Yan sa Marikina Vendor Cooperative. Next question po. Paano po kayo naging membro ng kooperatiba? Basta meron kong business permit. Okay ka na umalis ako. Ano naman po yung mga challenges na naranasan nyo bilang member? Ayan, nung pandemic sobra, hindi kami nakahulog. Sa mga loan namin, hindi kami nakahulog. Yun. Ano naman po yung pinakamalaking tagumpay or success nyo bilang member ng cooperative? Ayun, naka-investment pa ng another business. Yan, kasi nangungupo. Last question po, ilang years na po kayo and ano po yung may papayo nyo sa mga gustong sumali or maging member ng cooperative? Ayun, maging active lang kayo sa pagbabayad ng loan. Makaka-renew uli, gano'n. Tapos, palagi kang active sa lahat ng bayarin dyan sa cooperative. Yun lang po. Thank you po. Okay, thank you din. Maaari ko po bang malaman po yung pangalan niyo po? I'm Tess Reyes. Saan kooperatiba po kayo kasapi and gano'n na po kayo katagal as a member po? Ang kooperatiba namin, hindi ko pisado ang pangalan. Marikina Vendor Cooperative Development. Tapos gano'n na katagal? Mula pa noong year 2000. Paano po kayo naging member ng cooperative? In-invite kami na maging member. Ano naman po yung mga hamon o challenges na naranasan niyo bilang member? Pagkakutan namin, mahirap magbayad. Yun ang number 1. And then, pagka naman may palya sa pagbabayad, meron siyang mga charges, may penalty. Ano naman po At yung... saka meron pa natin. At saka kailangan merong tawag dito. Nakalimutan ko, ano yung sinigit ko. Meron kang... Hindi ba, pasmalan? Hindi ko maalala. Ano naman po yung mga... Ano po yung pinakamalaking tagumpay bilang member ng cooperative? Ayun, syempre, pag nakautang ka, makakalimot ka. Yun ang maganda kami doon. And then, meron din kami meron kami mga baliktang tilik yan. Pag umutang ka, every year yun. Saka meron din kami mga tawag dito yung pagka namatay. Yan. May binibigay sa amin. Ano po yung may papayo niyo sa mga gustong sumali o maging aktibong member ng cooperative? Hindi, joke lang. Alam mo naman, kahit kung na cooperative, pwede sila sumali. Basta meron sila mga permit. Saka mas nakakaluwag. Saka ang mga pagbabayad naman, depende kung Thank you po. Thank you po. Bale, dito na po nagtatapos yung pag-interview po namin ng mga miyembro po ng dalawang kooperatiba. At dito na po namin ilalahad yung mga takeaways po namin. Bale, dun po sa dalawang kooperatiba po na yung mga miyembro po nila, natutunan ko lang po is pagka miyembro ko po pala ng isang kooperatiba at mas matagal ka na, is mas marami ka pong benepisyo na nakukuha. Yun lang po. Takeaways ko po, if member ka ng kooperatiba, kapag in case po na emergency, may makukuha kang loan, mga needs mo, mga financial, yun lang po. Yung takeaways ko po, base sa mga sinabi nila, maging active lang din sa pagbabayad para magkaroon ng tiwala yung isang kooperatiba sa'yo. And ayun, para mas pautangin ka pa nila sa susunod.
Ayun po, yung takeaways ko po, yung katulad nga po yung sinabi ni Yara na madaming madami pa. Kailangan active ka sa pagbabayad. Tapos, madami ka pa pong mga benepisyo na makukuha na mas maganda. So, yung sa akin po, ang takeaways ko po, ayan, kay Ma'am Yvette, yan, nakapagpatapos siya ng mga kapatid niya sa co-op, no? Then, talagang ang dami din benefits na nabibigay. Then, madami din talagang, tawag doon, benepisyo na nagagawa ng co-op po sa bawat isa. Sa akin naman po, ang natutunan ko is kapag kasali ka sa member ka ng cooperative, malaking tulong siya sa pamilya mo, and bukod doon marami pang matutulungan na ibang tao, at pag member ka, marami kang benefits na makukuha. Yun lang po. Thank you po.